Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kanina nga po talaga, no, ang isa po sa pinakainihintay natin, kung sino po yung hawak ng Blue Ribbon Committee. No, sabi nung una, akala ko nga si Risa eh. No, kasi yung una, akala ko talaga si Ping. Tapos bilang lumabas yung pangalan ni Risa. So, ngayon, confirm na po talaga ngayon si Ping Lacson na. Okay? So, ito po pala yung kanina, yung mga bumoto. Ito galing ng politiko, no? Okay, former Senate President Francis Escudero is now part of the minority bloc after being replaced by Senate President Vicente Soto III. So, ito ngayon yung siyam na minority bloc. Okay. So, halos sila dito tanga. Di ba? Duterte bloc kasi ito eh. You know? So, ako naniniwala ako, itong shampoo na to, sila rin po yung siyam na hindi rin bumoto kay... Tama, sila nga yung siyam. Tama, no? Kasi siyam sila eh. 15 yung 15 yung bumoto kay Tito Soto. So, kung plus 9, so 24. So, ito nga, itong siyam nga na to, yung hindi bumoto kay Tito Soto. No, si Marcoleta, si Cheese, si Jinggoy, si Alan Peter Cayetano, si Amy Marcos, si Joel Villanueva, si Robin Tanga, si Batong Bobo, si Bongbong Mamamatay Tao. Ayan na, so yan. So ngayon, ang point ko dito mga kababayan, tandaan po natin no, na yung Blue Ribbon Committee, palagi po talagang binibigay yan sa miyembro po ng majority. No? So, ano po yan eh, kumbaga kultura na po ng ng Senado eh. Hindi po binibigay sa minority bloc yung isa sa pinakamakapangyarihan na committee sa Senado. Palagi pong palagi pong nasa majority po yan. So, nakita ko kanina no, na in-interview si Tito Soto. Tinanong nga kanina kung bakit nga hindi niya raw kinuha si Marcoleta na pagpatuloy yung pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. So, sabi nga po ni Marcoleta, no, sabi ni Tito Soto, sabi ni Marcoleta, na ang Blue Ribbon Committee talaga ay naka-reserve talaga ito sa majority. Ayaw po maging parte ng majority ni Marcoleta. So, isa lang ibig sabihin nun mga kababayan. No? Yung ginagawang katarantad doon ni Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, pagprotekta po talaga kay Duterte yan. Hindi po para sa katotohanan yan. Gets nyo ba? Kasi yung mga kababayan, no, kung para sa katotohanan talaga yung ginagawa ni Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee niya na yan, dapat nung in-offeran siya dyan ni Tito Soto na, gusto mong pagpatuloy? Pagpapatuloy ko to. Para sa katotohanan to, hindi eh. Umalis po siya eh. Umalis eh. So wala na siyang pakialam sa katotohanan kasi total, minority na siya. At ito yung pinaka-bullshit dito, no? Naalala nyo to? Naalala nyo to? Ito hindi ko makalimutan talaga eh. Ano ba yun? Teka lang, nawala pa ata. Wait lang, hanapin ko ha. Dito, 2.8 meron nandito. Oh. Nalala nyo to? Ano ba yun? Ito. Law. Yan ha, ito. Creating the PICAB. Kailangan lagyan ng mas matinding power, mas maraming koordinasyon at coordinate sa DPWH, hindi lang sa DTI. So my line of questioning is towards that. Kung ano mga naging performance nyo, ang ginagawa ninyo, paano yung dinidisqualify, paano yung license ninyo. I heard you have 45,000 accredited contractors nationwide. Mambigat eh. Tapos, ang sababi niyo maliit na kumpanya kayo. Maliit na agency lang kayo. Tatatlo yung board member nyo. Yung dalawang board member mo, are you aware that they are contractors also? Engineer Dakay? Yes, Your Honor. I'm aware. In fact, EGB has actually filed a voluntary leave of absence the day after their name appeared on the list of... So when they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator. Di ba? Tanya, di ba? Nung nabanggit po yung Duterte, pinutol ni Marcoleta.
Oh, yun niya. Oh, yung nag-appoint pala dito kay Pangan na to, itong si Pangan, si Digong. So sinabi lang po ni Tito Soto, ay, di ba yung nag-appoint sa'yo si Duterte? Kung sino man yan. O bigla siya pinutol ni Marcoleta. Oh. Because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator Soto, para yung iba gustong magtanong. Sige. Let me just re-emphasize, lahat po dapat makapagtanong, but ilimit muna natin sa first 5 minutes, pagkatapos pag may time tayo. I want to amend the Yun ang pinutol no? Bastos talaga to si Marcoleta, no? So, ngayon, mga kababayan, no? So, ito na nga yung point natin, no? Okay. Ngayon, hindi na po mangyayari po yan. Mukhang matutuloy naman po talaga yung Blue Ribbon Committee hearing regarding po sa flood control project na yan. Pero hindi na po si Marcoleta po yung hahawak, no? So, malinaw naman po dito, no? Sabi dito, Lacson to head Senate Blue Ribbon Committee. So, si Lacson. So, si Lacson po ngayon, ang isa sa pinakamakapangyarihang senador ngayon sa buong Pilipinas. Kasi si Lacson na nga po may hawak ng Senate President pro tempore. Tama, di ba? No, yung tsaka siya pa may hawak ng Blue Ribbon Committee. Matindi po ito. Itong mga hawakan ni Ping Lacson ngayon. No, pinakamataas po ito sa sa Senado. Senate President for pro tempore. Ibig sabihin nun siya yung pangalawa sa Senate President. Tapos Blue Ribbon Committee. Yung mag-iimbestiga nga po ng parang korte ng Senado. Ayan yung Blue Ribbon Committee . So Senate President pro tempore Panfilo Lacson will now head the Blue Ribbon Committee according to newly installed Senate President Vicente Soto. So Soto answered in the affirmative when asked in the Viber message on Monday, kanina rin po ito, no? Monday night, if there was already an agreement that Rodante Marcoleta, the incumbent chairman of the Blue Ribbon panel, would be replaced by Lacson. So Soto was initially asked if Marcoleta would stay. Ito yung sinasabi ko kanina no? Soto was initially asked if Marcoleta would stay as the head of the panel. He is not member of the majority. The Blue Ribbon is reserved for the majority, at Soto said. Di ba? So ito na nga yun. So para lang po talaga sa member po ng majority yung Blue Ribbon Committee, no? Yung chairmanship. Okay. So ngayon, sabi ngayon ng mga ng mga bobong mga DDS, hindi pwede yan kasi si Ping Lacson hindi naman abogado. So ngayon, naghanap ako dito. Ito yung naging mga naging Blue Ribbon Committee chairman. No? Si Dick Gordon ba abogado? Abogado ba si Dick Gordon? Yan ako nga. Dick Gordon. Kasi malimit talaga ang mga kababayan, binibigay po talaga sa sa abogado yung Blue Ribbon Committee. Dick Gordon ba abogado ba? Naku Dick Gordon. Hindi, no? Hindi siya abogado O, di ba? Hindi, no? Mukhang hindi nga abogado si Dick Gordon. Parang abogado ba? Tingnan ko nga. Richard Gordon ba pangalan nun? Iba yung nakalagay dito. Richard Gordon. Hanapin natin. Para sigurado tayo. Richard Gordon. Walang Wikipedia si Abogado, no? Abogado. Mukhang abogado nga. Hindi lang halata. Pero merong hindi abogado dito. Itong si Gerson Alvarez. Ito sure ako. Ito. Inubo ako. Yung Gerson Alvarez, mga kababayan. Ano to ekonomista to
Yan. So, at least, no? At least, malino naman yung mga DDS. Kasi nga po, si Gerson Alvarez, hindi po siya abogado. Ano yan? Ekonomista. Oo. Okay. Hindi, pero good job si Dick Gordon, good job siya. Good job si Dick Gordon nung siya yung naging Blue Ribbon Committee chairman, Okay. So ngayon mga kababayan, no, ito yung kinakatakot ngayon ng mga senador. Ito na content ko na to pero balikan natin to Tingnan niyo to. Sa investigasyon na ang ilang senador na umano'y may koneksyon sa flood control contractors. Partikular dito ang mga tumanggap umano ng campaign donations. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sureball, natatalakayin ng Senado ang koneksyon ng ilang senador. Itong report na to mga kababayan, hindi pa Senate President si Tito Soto. Hindi pa Blue Ribbon Committee Chairman si Ping Lacson. Pero, kahit hindi pa nga sila ganon, may plano na talaga silang imbestigahan si Chis Escudero at saka si Bongo pati si Joel Villanueva. Ang koneksyon ng ilang senador sa contractors ng flood control projects. Yan ang pagtitiyak ni Senate Minority Leader Tito Soto. Sa kabila kasi ng pagiging present ng top 15 FERPs sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, tila obvious na hindi sila tinanong tungkol sa koneksyon sa mga senador. Assurance ni Soto, posibleng upuan ito ng Senate Committee on Electoral Reforms, lalo na't ilan sa mga kontratista naging campaign donor nila sa eleksyon. Oras na nagtawag ng electoral reforms because based on the bill. Yan di ba? Tandaan nyo Tandaan nyo sinabi ni Tito Soto hindi pa siya Senate President. Mainit na po talaga yung tumbong niya kay Chis Escudero. Kasi, nandun na yung contractor. No? Bakit hindi nyo pa tinatanong yung contractor tungkol nga dun sa pagbigay niya ng pera kay Chis Escudero? Parang naman kalokohan nga naman talaga yun. Ano ba ngayon? Ando doon ng COMELEC. Hindi maaaring ando ng COMELEC. Hindi maaaring may magtanong yan. Yeah. Pangalawa, pag hindi man nagkaroon, magkakaroon tayo pagdating ng budget ng COMELEC. Base sa partial list ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism, 3 senador ang may koneksyon sa mga kontratista. Number 1, si Senate President Chis Escudero na ang top campaign donor noong 2022, si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated. Ito nga yung sinasabi nga natin, bakit hindi ito tinatanong nung panahon ni Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee? Kaya nga si Mark TV Bolao nandito pala, di ba? Sumipot si Lubiano sa pagdinig pero hindi siya natanong tungkol dito. Yan Number 2 naman si Senator Andun na si Lubiano, ba't di pa tinatanong? Kaya nga bullshit niya po itong si Marcoleta. Ang bullshit. Anong klaseng hearing yan? So hearing para ituro yung mga congressman, tapos hearing para maghugas kamay yung mga senador? campaign donor noong 2022, si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated. May mga kumakatawan kasi dyan. Di ko alam paano explain. Mga lola ko, nakakaalam. Diba? Sumipot si Lubiano sa pagdinig pero hindi siya natanong tungkol dito. Number 2 naman si Senator Joel Villanueva. Ang kontratistang New San Jose Builders ni dating Housing Secretary Jerry Acuzar ang isa sa top donors niya noong 2022. Si Senador Bongo naman, anak ng owner ng CLTG Builders, habang kapatid ang may-ari ng Alfrego Builders and Supply. Una na ring tinanggi ng 3 mambabatas ang involvement nila sa contracts ng mga nasabing kumpanya. Si Senator Ping Lacson ang mangunguna sa pagtalakay nito na siyang chairman ng Electoral Reforms Committee. Siya rin ang nagpaputok. Tignan nyo si Ping Lacson mga kababayan, siya po yung chairman ng election reforms. Dati kay Aimee to nilipat kay Ping. Ngayon mga kababayan, mas malaki po yung committee nga hawakan ngayon ni Ping Lacson. Hindi lang po for election reforms. Blue Ribbon Committee. So, ano bang gusto kong sabihin dito? Nung hindi pa nga po chairman ng Blue Ribbon Committee si Ping Lacson, gusto niya nang tanungin yung mga sangkot at ini-implicate yung mga senador sa flood control project. Hindi pa siya Blue Ribbon Committee chairman nun So, paano pa kaya ngayon lalo? Na siya na nga ngayon yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Di mas mayroon siyang kapangyarihan, at responsibilidad
Nausisahan niya po itong mga kapwa niya senador. Ang tanong dito, gagawin ba ni Ping Lacson yun? Itutuloy niya ba yung unang plano niya? Di ba? ng porsyentuhan ng mga opisyal sa flood control. Alam mo, aside from being a very good PNP chief of police, magaling na investigador yun. Posibleng sumalang din sa Q&A si Senator Mark Villar pagdating ng budget deliberations ng DPWH. Hindi rin kasi siya tinanong tungkol sa role nito sa flood control projects bilang kalihim noong Duterte administration. Tiniyak ni Soto na walang agreement para pagtakpan ang kaugnayan ni Villar sa issue. Wala naman kami ganun. Wala naman. Si Kiko, lawyer si Kiko. Si Kiko Pangilinan, lawyer yun. Oh. Hindi naman nabibring up pa eh. Ewan ko kung mabibring up sa susunod na hearing pa sa ano yan. Pero paggawa ng batas nito, kailangan yung mga nakakaalam ay dapat tanungin natin. Hindi raw pwedeng hindi balikan ang nangyari sa 2025 budget kung pag-uusapan ang pondo para sa susunod na taon. Lalo na't lumobo ng 1 trillion pesos ang pondo ng DPWH this year habang pumutok din ang issue sa budget insertions na di umano'y pakana ng ilang mambabatas. Para sa agenda. Diba? Si Cheese, abogado rin po si Cheese, di nga lang din nalata. Puta forfeit, hindi alam, no? Okay, so ngayon mga kababayan, no? So, continue natin to, no? So, tandaan po natin, no? Ito yung sinasabi po ni Ping Lacson. Last week sinabi niyo to, eh. Oh, Lacson, no? Senators not beyond suspicion in flood control projects, row. Kaya nga ito, no? Talagang, nako, malamang hindi na makatulog ngayon si Cheese. Nag-iisip siya ngayon kung puta, ano bang gagawin ni Ping Lacson sa atin? Kasi hindi pa siya Blue Ribbon Committee Chairman, si Ping Lacson nagsasalita na ng ganito. No? Senators not beyond suspicion in flood control projects now. So talagang hindi po talaga inaalis ni Ping Lacson na mayroon talaga mga senador na sangkot sa flood control project na hindi nga po iniimbestigahan ni Marcoleta. Oh. Senators are not beyond suspicion in the controversy over the anomalous and ghost flood control projects at this time, sabi nga po ni Ping Lacson. Diba? So, I'm not just, ito sabi ni Ping Lacson I'm not saying it just members of the House. It's possible that some senators introduce insertion for such projects and may even profit from 25% share for the funder or proponent of the insertion from the flood control projects, he said in the Filipino in an interview on DZRH. Tingnan niyo mga kababayan, no? Hindi pa nagsasalita ang mga Diskaya. Sinabi na po ni Ping Lacson yung 25% insertion na 25% commission. Di ba? Hindi pa po nagsasalita kasi si Diskaya nung nagsalita lang kanina eh. Pero last week pa lang po sinasabi na po ni Ping Lacson yan. Yung mga nag-insertion ng mga senador at saka mga congressman, kumukuha ng 25% sa kontraktor. Kumbaga, ayun ang magiging kapalit nga nila, dun nga po sa pagpondo nga po sa isang ghost project, o kaya sa isang substandard na proyekto sa DPWH. Di ba lupit, di ba? Oh, kita nyo? Last week pa lang mga kababayan, alam na po ni Ping Lacson. Si Marcoleta kanina lang. Nung nagsalita pa lang si Diskaya. Oh, man from Manila. Oh. Hindi, dito live. Hindi. Okay. So, sabi pa dito. Ito na nga yung ano. Yung sinasabi ko nga kanina. So, yun mga babayan, no? So, kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa paghawak nga po ni Ping Lacson dito nga po sa Blue Ribbon Committee. So, kayo ba, masaya ba kayong malungkot si Marcoleta? Ako, masaya ako. Seryoso. Masaya po akong malungkot si Marcoleta ngayon kasi nga po, nawala yung yabang ni Marcoleta, no? Ano, may martilyo ako dito. Ang yabang eh, no? Puta na. Tapos, yun naman pala, wala rin. Bias kasi. Tayo bukas, sa show ni Marcoleta sa Net25, iiyakin. O nga, no? O nga pala, bangan natin baka bukas maghangawa na naman yan. Isipin mo, yung nilait-lait mong si Ping Lacson na sinabi mong epal, siya rin yung papalit sa'yo.
O, di ba? Oh, so ano, so mga kababayan, so kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito na si Ping Lacson nga po pumalit kay Marcoleta. So deserve ba ni Marcoleta mapalitan? At deserve din po ba ni Ping Lacson na siya po yung papalit bilang Blue Ribbon Committee Chairman po dyan po sa Senado? Okay? Dahil nasa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga stickers. And then next topic tayo. No?